Okay, discuss na natin tong args and quarks. So malimit nakikita niyo siguro to. Star args, star star quarks. So bago niyo panoorin to, dapat napanood niyo na yung yung required tsaka optional parameters na isang video ko. Kung hindi, panoorin niyo muna yun bago kayo bumalik dito. So itong dalawang ito yung positional, ito yung keyword arguments. Yan yung ibig sabihin yung dalawa. Now, kung napanood nyo na rin yung packing and unpacking, ito yung ginagawa rin ito. This is just pinapack niya yung maraming parameters. Yan, mga yan. Now, madaan lang din gamitin to, itong convention na to. Pero para lang alam nyo, i-discuss natin kung para saan natin gagamitin yan. Kunyari meron tayong API na order checkout. Kunyari ito yung umorder tayo sa online shop, online store. So, i-call natin yan. Kung wala kang pinapasa dyan, now, unang gawin natin, ano ba ang laman itong mga args na to? So, ito yung args. So, print lang natin. Wala tayong gagawin. Wala akong pinasa rito. Pag nira natin yan, itong tuple na to, ito yung args. So, walang laman. Yung quarks, ito yung dictionary, wala rin siyang laman. So, ang ibig sabihin nito is 0 or more positional parameters. Ito naman ay 0 or more keyword arguments. Kaya, ina-allow niya na walang parameter ito. Pwede ka magpasa rito. Halimbawa, nag-checkout ka ng, pwede natin i-checkout, shoes. So, pasa tayo ng isa. Nagkaroon ng isang item to, itong shoes. Now, pumunta siya dito sa positional kasi nga, wala naman tayo nilagay na keyword dito. Pero pag halimbawa nilagay natin dito ay, let's say, mode is equal to cache. Pag nira natin yan, ayan, yung mode na yan, pumunta ngayon sa quarks. Kasi meron tayo nilagay dito na keyword. Kaya pumunta siya dyan. Pwede ka magdagdag ng marami. Halimbawa, ilalagay natin dito ay yung priority, kunyari, or delivery na lang. Delivery, kunyari ay special. Tapos, bukod sa sapatos, halimbawa, umorder pa tayo ng belt. So ito, naging dalawa na ngayon yung laman ng args. Dalawa kasi yung positional natin, and then dalawa rin yung keyword argument natin, kaya ito yung mode, ito yung delivery. Now, yun yung advantage nito, it can support 0 or more ng dalawang type ng parameters. So alam na natin yung laman yan, ano ngayon yung paggagamitan natin yan? Well, una, kung may iwasan nyo to kasi hindi ito descriptive, hindi ito helpful sa natawag. Tulad nitong order checkout, di ba? Hindi natin alam ano yung papasok ko dyan. Wala tayong clue. Unlike pag meron kang specific na nilagay dyan. Pero for the sake of discussion natin dito, kunyari ganito, itong args na to, ito yung lahat ng items na gusto mong i-check out. So, huwag muna natin intindihin yung quarks. Ang gawin natin, ikutan lang natin, i-echo lang natin. So, halimbawa, since tuple yan, pwede mo siyang ikutan like a normal tuple. Halimbawa, for item in args. Lagay lang natin dito. Checking out yung item. So, yan lang muna. Huwag muna natin intindihin yung quarks. Ano mangyayari? So, yan. Sinabi niya ta. Checking out shoes, checking out yung belt. So, ito na yun. Now, paano naman natin ipaprocess ito? So, ganito gawin natin dyan. So, halimbawa na kung nagpasa siya ng mode, yung mode of payment natin, gagawin natin. Yung mode ng payment niya ay ito, gagamitin natin yung sa dictionary na get mode. Pag pinasa niya, yun ang gagamitin natin. Otherwise, ang default natin ay standard. Yan ang gagawin natin. Mode, yung cache pala, by default is cache. Tapos, yung isa naman, delivery, kukunin din natin yan. Sinabi natin dito ay delivery. So, dito ay standard lang. Kukunin lang natin yan. Now, saan natin pwedeng gamitin yan? So, halimbawa, magkukompute tayo ng service fee. 0 for now. Ngayon, pwede nating checkin. Halimbawa, kapag yung mode ay equal sa cache, magdadagdag tayo. Kunyari, halimbawa, ang service fee, let's say plus 5 pesos. Tapos yung delivery,
tingnan natin. Pag standard, meron tayong standard na i-add din. So, halimbawa, pag delivery is equal to, halimbawa, special. So, magdagdag ulit tayo. Halimbawa, ang service fee natin, magdadagdag pa tayo ng, say, 30 pesos. So, pag standard, so, ito yung otherwise, ang i-add lang natin, halimbawa, another 5 pesos ulit. Tapos, ilalagay natin dito, kunyari yan. So, halimbawa, total service fee. Yan. So, ngayon, try natin ulit. So, ang lumabas ay 35. Kasi, ito, special, yung sinabi nating delivery, kaya nagkaroon ng 30. Tapos, since cash yung mode niya, nagkaroon siya ng extra charge na 5 pesos pa. Kaya 35. So, halimbawa, ang gawin natin dito ay, let's say, debit. So, pag naran mo siya, 30 lang kasi hindi siya charge ng extra fee na to. Now, kung hindi rin siya special delivery, halimbawa, regular, or kung ano man yan, special, basta binabantay mo lang ay special, so 5 lang ang charge sa kanya, which is, ito, yung parang standard delivery fee. So, ganito yung gamit ng args and quargs is, normally, iikutan mo lang to. Ito yung pare-pareho yung content. You expect na it's the same data type, kumbaga. Kung puro numbers yan, puro names yan, or certain type of classes, dyan mo ipapasa yan. So, it's 0 or more katulad nito ang ginawa natin dito. Pwede pa tayo magdagdag dyan. Bags. So, ayan. Naging 3 na siya, di ba? So, madami yan. Yung keyword arguments naman, the way kung paano may process yan is, yan to, parang dictionary. Ganito yung ginagamit natin, get. Kasi kapag ginawa mong, let's say, ganito. Tapos sinabi mo siya na mode. Mag-e-error kasi to kung wala naman siyang pinasa na mode. Kaya ingat kayo kasi since nga pwedeng 0 yan eh. Pwedeng walang keyword argument na ipasa sa user. Kaya huwag niyong gagamitin ito. Ang gagawin niyo is itong get method ng dictionary. Ano yung hinahanap mo na keyword? Na pag hindi niya nakita yun, hindi niya pinasa, ano yung default na magiging value nito? Ito yun. Hindi ito yung key ha. Ito ay key, ito ay value. So, ganyan yan. Ngayon, kung gusto mong mawala yan, kasi tinan mo ha, ito yung, let's say, ito yung before natin i-process. And then, print din natin after. Pag nara natin yan, tayo. So, yung before and after natin, pareho lang. Kasi hindi siya nabubura using get. Kung kailangan nyo mabura yan, use case nito kalimitan pag mag-initialize ka ng subclass, tapos tatawagin mo yung super. So, kung gusto mo siyang mawala, pwede mong gamitin yung pop niya. Yan. I-pop natin yung dalawa. Para pag nira natin ulit siya, ayan na. So, nung una, nag-exist yung dalawa. Afterwards, wala na. Ngayon, kung gusto mong i-keep itong, let's say, itong delivery, kasi ipapasa mo siya sa ibang API o ibang service, pwedeng get lang ang gamitin mo. Para ma-preserve siya, hindi siya mabura. Ang natanggal lang is yung mode since ang ginamit natin is yung pop method. Meaning, tatanggalin niya yan. Pag nakita niya yan, tatanggalin niya yan sa dictionary. And then, i-return niya sa'yo kung ano yung value na pinasa niya. So, ganyan kasimple lang yung args and quargs. Beware lang dun sa mga discuss natin kanina. This could be 0 or more, positional. This is 0 or more na keyword arguments and kung paano natin i-extract yung info, paano mo siya iikutan katulad nito. So, yun. Yun naman ang gagamitin natin. Yung ibang advance ito sa next topic na lang.